Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Harap-harapang binatikos si Chief Justice Renato Corona. Kung may isang lingkod bayan na tumatanong ng utang-loob sa isang padron na isinisiksik siya sa pwesto, maasahan po kaya natin siyang intindihin ang interes ng Pilipino. Ayan ang magpapasko na eh. Ayan na. Let's think of peace. Mga tirada ng Pangulo nakababahala na raw ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema. Paglilipat kay dating Pangulong Gloria Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center, ipinagpaliban sa Biyernes dahil hindi pa tapos ang ginagawang banyo sa Presidential Suite. 4 na kaanak ng Pilipinong nakatakdang bitayin sa Huwebes, babiyahe na patungong China bukas. Vice President Jejo Marbinay, umaasa pa rin daw ng milagro. Metro Manila, posible raw na muling makaranas ng makapal na smog sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Publiko, pinaalalahan ng mag-ingat sa posibleng masamang epekto ng pinaghalong usok at hamog sa kalusugan. Kilalanin ang mga kapuso reporter at host na pasok sa 10 Hottest Newswomen for 2011 ng website na spot.ph. At sa showbiz saksi, Rian Ramos humingi ng protection order mula sa korte laban sa dating nobyong si Mo Twister. I've been hurt over a longer period of time, unnecessarily, and I think undeserved. Harap-harap ang binatiko si Pangulong Noynoy Aquino si Chief Justice Renato Corona. Nangyari po yan sa talumpati ng Pangulo sa National Criminal Justice Summit. Hindi sumagot ang punong maestrado sa mga banat pero ang tagapagsalita ng Korte Suprema sinabing nakababahala na raw ang mga tirada ng Pangulo. Saksi si Jam Sisante. Ilang talampakan lang ang layo sa kanya ni Chief Justice Renato Corona. Sunod-sunod na banat ang pinakawalan ni Pangulong Noynoy Aquino laban sa Korte Suprema nang magbigay ng talumpati sa National Criminal Justice Summit kanina. Numero 1 batikos ng Pangulo ang temporary restraining order na nilabas ng kataas-taasang hukuman na pansamantalang nagpapawalang bisa sa watchlist order laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Na naglabas ng TRO ang Korte Suprema, may kaakibat ito mga kondisyon. Subalit hindi nagtagal, sila mismo ang umaming hindi naman pala kailangan tuparin ang mga lituntuning ito. Aba, naglagay ka pa ng patakaran, wala ka naman palang balak na masunod ito. Dito sa summit, unang nagkaharap sina Pangulong Aquino at Chief Justice Corona simula nang magbanggaan ng ehekutibo at hudikatura tungkol sa isyu ng paglakbay ni dating Pangulong Arroyo. Pero pati mga nakaraang isyu ng Administrasyong Aquino sa Korte Suprema, hindi pinalagpas ng Pangulo. Kabilang na rito ang pagdeklara ng Korte na labag sa saligang batas ang Binoong Truth Commission na mag-iimbestiga sana sa mga di umano'y anomalya ng Administrasyong Arroyo. Alam naman natin ang nangyari. Labag daw ito sa konstitusyon ayon sa Korte Suprema. Unang hakbang pa lang natin, may barikada na agad. Maging ang kontrobersyal na pagtalaga ni dating Pangulong Arroyo kay Corona bilang punong maestrado ng kataas-taasang hukuman, binalikan din ng Presidente. Base sa batas at sa dati nilang pasya, sumang-ayon ng Korte Suprema na bawal magtalaga ng pwestong 2 buwan bago sumapit ang susunod na eleksyon. Maliban na lamang kung ito ay pansamantalang posisyon sa ehekutibo. Ngunit, binalitan sila ng italaga ni Ginang Arroyo at ikagalang-galang na Chief Justice Renato Corona sa pwesto hindi saklaw na ehekutibo o hindi sa hudikatura. Ang tanong ngayon, lumabag ba ang Korte Suprema sa pagbabaliktad ng dating pag-unawa ng ating saligang batas? Pasaring pa ni Pangulong Aquino. Kung may isang lingkod bayan na tumatanong ng utang-loob, hindi sa taong bayan na siyang dapat na bukal ng aming kapangyarihan, kundi sa isang padron na isinisiksik siya sa pwesto, maasahan po kaya natin siyang intindihin ang interes ng Pilipino. Pero matapos ng kanyang talumpati, nakipagkamayan ng Pangulo sa ibang panauhin, kasama na mismo si Corona na nakangiti pa. Ayaw na raw patulan ng Chief Justice ang patutsyada ng Pangulo. Ayan ang magpapasko na eh. Ayan na. Let's think of
Peace. Pero sa pahayag ng Supreme Court spokesman Myras Marquez, sinabi niyang bagamat karapatan ng Pangulo na ilabas ang kanyang saloobin, nakakabahala raw na ginawa niya ito sa kauna-unahang National Criminal Justice Summit na inorganisa mismo ng Korte Suprema kasama ang DOJ at DILG. Natural man daw na may mga di pagkakasunduan ng ehekutibo at hudikatura. Pambihira raw ang pangmamaliit-anya ng Pangulo sa hudikatura sa mismong harap nila. Tiniyak pa ni Marquez na hindi raw bibitiw ang kataas-taasang hukuman mula sa tungkulin itong magbigay ng mga patas na desisyon na naaayon sa konstitusyon. Nilinaw naman ng palasyo na hindi personal ang patutsada ni Aquino sa Korte Suprema. Pero ang ginawang ito ng Pangulo, umani ng batikos mula sa minorya sa Kongreso. It erodes the confidence of our people to the in the Supreme Court, and that is a very bad example for the president to do. By coming up with adverse statements against the judiciary, he's already trying to foment people to distrust that institution, and because they're also afraid that if in case they lose a lot of cases in the Supreme Court, it's not because the Supreme Court ruled based on the rule of law, but based on partisan politics. Pero para kay Justice Secretary Laila De Lima, hindi naman daw nakakaalarma ang sagutan ng ehekutibo at hudikatura. These are separate co-equal branches and with respective prerogatives, powers, and mandates. Ako si Jam Sante, ang inyong saksi. Samantala, pinayagan ng Korte si dating Pangulong Gloria Arroyo na manatili sa St. Luke's Taguig hanggang sa Biyernes. Pero ang pagpapaliban sa kanyang paglipat, hindi dahil sa kasong orasong medikal, kundi dahil hindi pa raw tapos ang repair sa banyo sa kanyang paglilipatan sa Veterans Memorial Medical Center. Saksi si June Veneracion. Mismo ang Sheriff ng Pasay City RTC Branch 112 ang nagdala ng kopya ng kautusan nito sa St. Luke's Medical Center na nagpapahintulot na ma-extend hanggang Biyernes ang pananatili roon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. She was happy that at least the court accommodated yung request namin to, which we think is reasonable. Ikinatuwa rin ito ng anak niyang si ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo na dumalaw sa St. Luke's kanina. Aniya, mas nangayayat pangaraw ngayon ng kanyang ina. Sa kabila nito, sinabi naman ng abogado ng dating Pangulo na nakakatayo na at nakakalakad na sige ng Arroyo kapag inaalalayan. Wala na rin daw nakakabit sa kanyang suwero. She's feeling better now, but as we have been mentioning in the past, although she is fit to be discharged, she is still recovering from her medical condition. Bukas na dapat ang paglipat kay Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC. Pero ipinagpaliban ito hindi dahil sa rasong medikal, kundi dahil hindi pa tapos ang renovation sa tutuluyan niyang presidential suite. Kabilang dyan ang mga tiles at hawakan sa banyo at bathtub na masyado raw mataas para sa dating Pangulo. Yung comfort room, they need renovations or they have to redone the comfort room for the comfort of the former president. Mismo ang Comelec panel na nagsampa ng kasong electoral sabotage laban sa kanya, wala ring reklamo sa desisyon ng korte. Hindi nga maganda yung bathroom eh. Oo. Pag nakita mo yung picture, hindi nga ganun kaganda. But the thing is, total, i-renovate nila at their own expense, fine with me. But the thing is, sabi ko nga, mamadali naman sana. Pero ayon sa pamunuan ng VMMC, hindi raw pwede ang ilan sa mga pagbabagong gusto ng kampo ni Arroyo. There were some requests that they were going to take out they're going to take out the bathtub, take out the toilet, make a room, provisions of a room, build this and that. I said, no, it cannot be. So you have to get clearance from above. Ang DOJ naman, sasamantalahin daw ang panibagong schedule ng paglipat kay Arroyo para maplansya ang seguridad ng VMMC. So, sa tingin ko, since konting araw lang naman yan between now and Friday, and maybe for the good of everyone, maybe to make sure na okay talaga or secure or safe yung lugar para lang to allay all of those apprehensions or fears and this claim about threat against the life of the former president. Kanina nga, nagsagawa na ng security drill bilang paghahanda sa inaasahang kilos protesta sa araw ng paglipat ng dating Pangulo. Pero sa ngayon, mas binabantayan ng kampo ni Arroyo ang kinakain ng dating Pangulo. Paglalason daw kasi ang isa sa mga posibleng paraan para maipatupad ang di umano'y planong pagpatay kay Arroyo o yung tinatawag na Oplan put the little girl to sleep. Mga pagkaing dumaan sa inspeksyon at yung mga dala lang daw ng kanyang mga kaanak
ang tanging kinakain ni Congresswoman Arroyo. If only for the fact na baka may isang renegade group o mga loose cannons na gustong ipahiya ang kasalukuyang administrasyon para sa kanilang sariling agenda at ang gawing may mangyari sa dating Pangulo para masisi ang kasalukuyang Pangulo, dapat tingnan nila ito Baka destabilization plot. June Veneracion ang inyong saksi.